sinabihan nga ni Arlen Brosas, isa sa mga Makabayan Black, na yung ginagawa raw ni Kibuloy is pure evil. Alam mo, Arlen Brosas, kung makapagsabi ka kay Kibuloy na ginawa ni Kibuloy are pure evil, ha? Kung makapagsabi ka, akala mo guilty na si Kibuloy. Hindi pa naman guilty si Kibuloy. Hindi ko kinakampihan si Kibuloy ha, pero ito lang yung napansin ko. Huwag kang magsalita ng ganyan kay Kibuloy. Ikaw, Arlen Brosas, na si Kibuloy is pure evil yung ginagawa. Kasi hindi pa naman guilty. Hindi kagaya ng kasamahan mo sa Makabayan Black na si si Castro, convicted na po. Oh, pero nag-a-appeal pa naman. Si Kibuloy, is not convicted yet. He is not yet guilty. So, bago ka magsalita na pure evil ang ginawa ni Kibuloy, bago ka, manalamin ka muna sa grupo ninyo. Meron rin kayong kaso eh. Ha? Yung convicted pa nga eh. Mas grabe pa nga yun. Kung tutuusin. So, wag ganyan, Arlen Brosas. Ha? Bago ka magsalita ng putik sa isang tao, siguraduhin nyo na hindi ba rin kayo putik. Ha? O ito, pasok. Pure evil. Ganyan po tinawag ng Gabriela Party List ang umunoy krimeng ginawa ni Pastor Apollo Kibuloy sa ilang miyembro ng Kingdom of Jesus Christ. Wow. Kung pure evil si Pastor Apollo Kibuloy na who is not yet convicted, so anong tawag mo, Arlen Brosas, kay Franz Castro? Kung pure evil kung pure evil si Pastor, how about itong kaibigan mo? Siguro naman mas malala pa yun. Kasi convicted na. Di ka ba nahiya doon, Arlen Brosas? Pero si Kibuloy nanindigang wala siyang kasalanan at naghain ng not guilty plea sa lahat ng kasong sinampa laban sa kanya. Nasa frontline ng balitang yan si Bril Montalvo. Yan ang mensahe ni Pastor Apollo Kibuloy sa mga taga-suporta niya at sa mga miyembro ng Kingdom of Jesus Christ o KOJC. Sinabi niya yan matapos niyang maghain ng not guilty plea para sa kasong qualified human trafficking sa Pasig Regional Trial Court. Nanindigan silang inosente ang pastor. Basta not guilty, yun lang. Wala siyang kasalanan eh. So nag-plead not guilty si pastor. Siyempre, it's normal na mag-plea ng kasi talagang gagawin yan ni pastor. If pastor believes na wala siyang kasalanan, they have to do that. They should plea not guilty. Diba? Ano yan eh? Karapatan niya yan eh. Ano bang ikinaiiyak niyang mga haters dyan? Not guilty plea rin ang inihain ng 4 na kapwa niya akusado. Yun nga lang, hindi natuloy ang pre-trial ng kaso dahil maliban kay Kibuloy, walang abogadong dumating para sa ibang akusado. Sa October 17, itinakda ang pre-trial ng kaso sa Pasig RTC, kasabay ng arraignment o pagbasa ng sakdal. Naghain ng motion ang kampo ni Kibuloy para mailipat ang kustodiya niya mula sa PNP Custodial Center patungong Armed Forces of the Philippines. Ito lang yung aking hiling, no? Na both parties, kayong mga taga-PNP, should act your role. Ano ba yung role nyo bilang PNP? Protektahan nyo ang mga biktima, di umano, at protektahan nyo rin yung inakusahan, di umano, itong si Kibuloy. Okay? So, what I mean is both parties, protektahan nyo. It's a good thing, good job na pinriktahan niya, pero sana naman hindi hanggang media lang yung mga, alam naman natin na si Kibuloy rin, ang daming mga supporters, bantayan yung mga biktima rin na protektahan. At the same time, si Kibuloy, I know, ang dami ring nagagalit dito sa taong to.
Dahil sa politika. So dapat, kasi mainit ang tensyon dito sa issue na ito, gampanan nyo ang inyong role. Kasi kung wag na tayong maghintay kung merong mangyari. Kasi at the end of the day, kayo po ang mabiblame dyan. O di kaya i-house arrest na lang dahil bukod sa health concerns, may banta raw sa seguridad ng pastor. Pero tinutulak Sabi dito ni Andrea Lian, Sir Don, beside it was dismissed so long ago. Correct. Dismissed na nga ito. Kasi nung una pa lang, no, pre-trial, nung ito muna ay yung sa Davao, kung i-approve ba itong investigahan o hindi, sablay na yung mga ebidensya. Okay, walang sapat na ebidensya at hindi po consistent yung mga testimonies ng mga biktima. Kaya nga na-dismiss, di ba? Ngayon, iba na ang presidente, eto na. Naungkat niya ng prosekusyon at iniutos ng korte na ibalik sa PNP Custodial Center si Kibuloy. Giit ng PNP, kaya naman nilang siguraduhin ang kaligtasan at kalusugan ng pastor. Nandiyan naman po at saka yung mismong custodial po ay may dedicated po na nurse na nakabantay po doon sa not only him but available po yung services po ng mga nurses po diyan, lahat po ng mga detainees. Ayon kay Gabriela Party List Representative Arlene eto na. Ito na yung nangbabato ng putik na hindi niya alam putik rin siya. Brosas, ang umano'y krimen ni Kibuloy ay gawa ng isang pure evil. Yung kasamahan mong si Castro, hindi pa convicted si Kibuloy pure evil na para sa'yo. Pero si Castro na convicted, anong tawag mo doon? Anong tawag mo doon? Super pure evil na siguro yan. Dapat daw mabulok sa kulungan ang pastor at hindi bigyan ng special. Dapat raw mabulok sa kulungan si Kibuloy. Si Castro, mabulok rin. Kung mapapatunayan yan. Kasi grabe rin yung sa kanya. Buti na nakapag-appeal. Pero di natin alam kung irerespeto rin natin yung Supreme Court doon. Hindi rin dapat bigyan ng special treatment na kadalasang ginagawa sa mga mamamayang at may kapit sa gobyerno. Kung tutuusin pa nga Arlene Brosas, ang dapat na nasa kulungan ngayon, yung kasamahan mo. Kasi ito, hindi pa convicted. Yung kasama mo, convicted na. Di ba? I disapprove of what you say, but I will defend to death your right to say it, Voltaire. Special treatment na ginagawa sa mga mayayaman at may kapit sa gobyerno. Dapat din daw imbestigahan ang posibleng kaugnayan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa pagtatag. Diba? Ang daming dakdak. Ang ending, iniling kay Duterte. Klarong-klaro na. Yung sabaw ninyo, klarong-klaro na. Para kaming humihigop ng sabaw na alam na namin kung ano yung nilagay nyong ulam. Ang dami nyong dakdak. Ending, patungo pa rin kay Duterte. Si Duterte na naman ang may kasalanan. Lahat na lang ng problema ng Pilipinas, Duterte. Duterte na lang lahat. Bagyo, Duterte. Yung ekonomiya natin, Duterte. Yung baha, Duterte. Sige, lahat, Duterte na lahat. Ay, nako. Ni Kibuloy. Samantala, sa drone video na ito na ipinadala sa News 5 ng isang mapagkakatiwalaang source, makikita raw ang pagtransport. Ang tanong, nakita nyo ba si Duterte dyan? Kung ito pinakita itong video nito, akala mo may ginagawang kasalanan? Ito pala yung video na nag-surrender si Kibuloy. So anong mali dito sa video na ito? Kung makapagbalita kayo, yan. Grabe, nakita itong video. Ayan. Ano nakuha namin sa video? Trinansport si Kibuloy doon sa Maynila. Buti nga trinansport. Wala naman si Duterte. ang mga sasakyan sa labas ng Bible School. Kung merong sasakyan sa Bible School, anong mali? Sa KOJC compound, dito raw sumakay si Kibuloy matapos maaresto noong linggo.
dito siya sumakay. So anong mali doon? Pinapapa-intense nyo lang ang sitwasyon, pinapapa-intense nyo lang ang balita. Pero kung laliman nyo ang utak, anong mali doon? May video, okay, may video na nakasakay si Kibuloy kasi i-transfer siya sa Maynila. So anong mali doon? Bakit kailangan yung ibalita? Di ba? Ito rin ang convoy papuntang Old Airport sa Davao City. O kung old airport yan, ano makukuha namin? Anong kasalanan? Anong mali? Kung saan naman naghihintay ang C-130 plane. C-130 plane ang naghihintay. So anong mali? Anong mali? Bakit dapat ibalita ito? Wala na ba kayong ibang Ng Armed Forces of the Philippines. Dito, inilipat si Kibuloy para dalhin sa Maynila. Tapos anong mali na ba yan? Di ko maintindihan anong nasa video na yan na dapat pang ibalita. Kinumpirma ito ni Davao Region Police Chief Brigadier General Nicolas Torre III. Si Torre, hindi na nagulat sa inihaing not guilty plea ng pastor. Standard plea yan ng almost 99% ng lahat ng mga akusado na gustong mag-undergo ng trial. Kasi pag nag-plea sila ng guilty, Alam nyo in fairness sa kanya, tama ang kanyang sinabi. Pero ikaw, Torre, wag ka nang bida-bida. Ang bida-bida ka kasi, si Kibuloy po ay naaresto na. Di ba? Sabi nyo, naaresto na. Pero ang totoo niyan, surrender. Wag ka nang magsalita patungkol sa kaso niya. Kasi ang trabaho nyo bilang regional director, ang trabaho nyo po, hulihin si Kibuloy. Huliin ang may warrant of arrest. Sumurrender na si Kibuloy. Ang trabaho nyo, yun lang. Nung makialam ka sa sitwasyon ng kaso niya, hindi mo na trabaho yun. Trabaho yun ng Department of Justice. Gusto mo ring maging lawyer? Gusto mo rin maging piskal o judge? Torre? Bakit kailangan mong magpapapel? Bakit kailangan mong i-share yung mo? Bakit kailangan mong i-share ang inyong opinion? Wala kang kinalaman dyan. Yan ang hirap ngayon sa ating kapulisan. At the end of the day, tama ang sinabi nila, pati ikaw sumali sa pamumulitika. Bakit kailangan kang mag-comment? Tapos na po ang trabaho mo, Torre. Nilusob mo na ang QJC. Nag-celebrate na kayo kasi sa tingin nyo, nadakip na si Kibuloy, di ba? Yan ang ikinatuwa mo. Bakit kailangan mong magpapapel sa media? Ikaw talaga, Torre, harong ingnon good ka sa Bisaya pa. Di ba? Bakit hindi ka naman judge, hindi ka naman abogado. Why do you have to make statements like that? Kung sasabihin mo sa media, wala na ako dyan kasi tapos na yung trabaho ko. Nahuli na namin si Kibuloy. Sa korte na yan. Bahala na ang korte dyan. Dapat ganyan ang sagot. Hindi yung, karapatan ni Kibuloy, ganun, ganyan. Ay nako, Torre. Ano ka? Ikaw yung law enforcer, kayo to enforce the law. Hindi po kayo mag-analyze sa kaso ni Kibuloy. Hindi niyo trabaho yan. ay wala ng trial. Bukod sa Pasig RTC, naghain din ng not guilty plea si Kibuloy at 4 pang akusado para naman sa mga kasong child at sexual abuse na isinampa sa Quezon City Regional Trial Court. Kaninang alas 5 ng hapon, inilipat ang 4 sa kustudiya ng Pasig City Jail dahil wala naman daw security risk sa kanila. Nagbabalita mula sa Frontline, Bril. So yan ang ating balita na wala talaga. So, ito lang yung masasabi ko dyan. No? I hope na ito ring mga sa Department of Justice, gawin nila ang trabaho nila. Ano ba ang trabaho nila? No? Dapat fair lang tayo.
sana hindi ma-involve ang ating mga judges dyan sa pamumulitika. Kung ano yung ebidensya, hindi naman tayo expert dyan. Kung pasado yung mga ebidensya, di i-guilty nyo si Kibuloy. Kung sa tingin ninyo, gawa-gawa yung mga ebidensya, walang sapat na ebidensya, tapos yung mga testimonies, hindi masyadong kapanipaniwala, sana naman, gawin nyo ang tama na hindi mag-guilty si Kibuloy. Ganun, dalawang bagay ang magiging mangyari dyan, di ba? So I hope meron kayong malaking konsensya. Doon lang tayo sa tama. Yun lang ang mai-advise ko sa korte. Okay? Kasi pati tayo tayo, alam ko sa inyo, mga audience dito sa Donmar TV, alam kong bias tayo, no? Kakampi tayo kay Kibuloy kasi supporter tayo ni Duterte, di ba? DDS tayo. Pero, merong pero, hindi sa lahat ng bagay, ganun na lang lagi ang ating mga desisyon. Okay? Irespeto nating lahat kung ano man ang magiging desisyon ng korte. Okay? Kasi mahirap na yung hindi natin irerespeto ang korte, di ba? Isinusulong natin dito sa ating channel na hindi na natin kailangan ng ICC. So ibig sabihin, kung hindi na natin kailangan ng ICC, meaning to say, we trust our justice system. And ako, sa tingin ko, kung wala talagang kasalanan si Pastor Apollo Kibuloy, magiging not guilty yan si Kibuloy. Okay? Ako, I have lots of respect and trust sa ating justice system. At I know justice will be served. Okay? Justice will prevail. Okay?